So ayun, mga kababayan, umpisahan na natin agad, no? Yung ating topic ngayon na kung saan po mga kababayan, ang sabi mismo ni mga kababayan, ang sabi mismo ni tawag dito, Respecio ay ang mga bagong bayani daw ngayon, no? Walang iba kundi si Barsaga, Libeste, Marcoleta, no? Yung mga bagong bayani sa Pilipinas at sa Kongreso na sila daw yung mga lumalaban na porket lumalaban pinagkakasuhan daw, no? Ano-anuhan daw, ginawaan ng kaso, pinapahiya daw, ganyan-ganyan. Ngayon mga kababayan, bago ko po ipapanood sa inyo yung naturang video na mismong si Respecio, no, ang nagbigkas na mga bagong bayani daw yan. Saan po kayo nakakita mga kababayan ng mga bayani na diniklarang bayani na buhay pa? 'Di ba? Ma'am BMB Sen, hello po. Pagkakaalam ko kasi mga kababayan, bago ka ideklarang bayani, mamatay ka muna eh. Di ba? Di ba kadalasan mga kababayan, bago ka ideklarang bayani, kailangan mamatay ka muna, kailangan ipaglaban mo muna, ibuwis mo muna yung buhay mo. Saan kaya banda mga kababayan na naging bayani sila at ano pong nagawa nila sa Pilipinas? Di ba? Kasi siyempre bago ka, di ba Sir Henry, bago ka ideklarang bayani, kailangan magdosa ka paghirapan mo, di ba? Kailangan may gawin kang kakaiba para maging bayani ka. Di ba kadalasan sa mga bayani, diniklara patay na bago naging bayani? So ito po mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo pakinggan ninyong mabuti. Ang magtrabaho! Si BBM! Ayun, ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Tagal na daw din nagtrabaho. Na-scam tayo ni BBM. Na-scam! Kasama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Leviste! Siyempre, stop natin. Kasi unang tinanong niya, bagong bayani ba si Leandro Libiste? Ito po mga kababayan, siyempre, iba naman yung katanungan niya doon, iba din yung katanungan ko dito. Siyempre, may viewers siya, may viewers din ako. Ngayon, tatanungin ko kayo mga kababayan, paano naging bayani ang may utang na 24 bilyong multa dahil sa negosyong solar na palpak na serbisyo? Sige nga, paano naging bayani sa ating bansa ang merong 24 bilyon na multa na in-scam ang taong bayan, nakakuha ka ng prangkesa sa pamamagitan ng paggamit mo sa kapangyarihan, sa politiko, o sa politika? Biruin mo, nakakuha ka ng ganyan kalaking budget na ang pera mo ay 1 million lang. Sige nga, tapos ngayon, palpak ang negosyo mo na solar. Tapos nagkamulta ka sa Department of Energy ng 24 billion, naging bayani ka. Tang-inang buhay na yan. 'Di ba? Oo. 'Di ba, Mamirian Suzuki? Kita mo yan. Paano ka nakakita ng naging bayani sa Pilipinas o bagong bayani sa Pilipinas na nagkaroon ng multa o utang sa taong bayan na 24 billion? Biruin mo, 2 taon ka? Dalawang taon kang nang scam. Pinagbayad mo ng kuryente ang mga consumer na Pilipino, samantalang yung negosyo mong solar, hindi sakto at palpak ang serbisyo. Paano ka naging bayani? Di ba? Vice Mayor Respecio, paano naging bayani ang in-scam ang taong bayan? Pinagbayad mo ng kuryente na wala namang sapat na kuryenteng natanggap kasi palpak ang serbisyo niya sa solar. Paano naging bayani ang iskamin mo ang taong bayan? 'Di ba? Kita mo yan, ninakawan mo ang taong bayan, niloko mo ang sambayan ng Pilipino, kumuha ka ng prangkesa na ang kaunang pondo 1 milyon, noong pinagpipirma na, binago ang nasa kontrata, naging 1 billion na ang pera mo. Paano ka nagkaroon ng 1 billion? Wala ka pang ang negosyo, kakaumpisa mo pa lang, may 1 billion ka na. Imposible naman na lahat ng mga taga Batangas ay sayo nakakunik na kuryente. Di ba? Tanong ko kayo mga kababayan, paano nangyari na ang puhunan niya ay 1 billion, samantalang wala pa naman siyang customer kasi kakaumpisa pa lang niya magtayo ng solar. Di ba? Tapos ngayon tatawagin ka, bayani ng Pilipinas.
Utang inang yan. Sinong pinagluloko? Saan ka nakakita? Ano to? Bayani new version? Saan ka nakakita ng diniklarang bayani pero buhay at ng scam ng taong bayan? Sige nga, saan ka nakakita na naging bayani pero niloko mo ang sambayan ng Pilipino, na kumunik sa kuryente, pinagbayad mo na wala namang napapala? Yeah? Ikaw, biruin mo, magbayad ka ng kuryente, imbes of 400 lang magiging 700. Kasi bakit? May multang 300 na hindi ginampanan ng Solar Philippines. Pero taong bayan ang nag-abuno sa utang niya sa solar. Yan, kita mo? Paano ka naging bayani? Ang utang, ang bayaran mo dapat sa kuryente, 400 lang, nagiging 700. Kasi bakit? Yung multa ni Libiste na 1-2 taon na palpak na serbisyo, Pilipino ang nag-abuno nun. Paano mo naging masabing bayani? Sige nga, mga kababayan, paki-react. Ang bayad mo sa kuryente, ito yan pakita ko sa inyo kung paano na-scam ang taong bayan. Katulad nito. Multa, multa sa kuryente yan, multa. Ito. Halimbawa, ang kuryente mo nakalagay dito, ayan, ito mga kababayan, nakalagay generation, 2,400, transmission 400, system loss 200. Bakit ka pinagbayad ng system loss? Hindi mo naman kasalanan na may posting matumba. Hindi mo naman kasalanan na may mga kontraktor or company sa kuryente na palpak ang serbisyo. Bakit ka magbabayad ng ganong kalaking system loss sa loob ng 2 taon? Sige nga, every month may 200 pesos, i-times mo sa 24. Ilang milyong Pilipino ang nakakunik sa kuryente? Tapos sasabihin mo ngayon, tawagin mong bayani? Biruin mo, system loss mo, 200 lang dapat magiging 400. Bakit? Idinagdag doon yung palpak na serbisyo sa solar. 2 taon kang palpak, 200 per month. 24 times 200. Yan ang binabayaran ng bawat pamilyang Pilipino. Tapos ilang Pilipino ang nakakonek? 24 times 200. I-times nyo sa 24 yung 200, tapos i-times nyo sa 110 million Pilipino. Ganyan kalaki ang in-scam ni Libiste. Tapos ngayon, tatawagin mong bayani. Potang ina nyo, sinong pinagluloko ninyo? Di ba? Sinong pinagluloko ninyo? Bagong bayani. Ito naman mga DDS doon sa Liwasang Bonifacio, pumalakpak. Potang ina, hindi mo alam. Yung system loss mong 200, dadagdagan ng 200 dahil sa kapalpakan sa negosyo niyang solar. Biruin mo, ikaw ang nagbayad sa nakuha niyang pondo. Kumikita siya taon-taon ng milyon-milyon, bilyon, tapos pinag-abuno ka ng 200 pesos, 2 taon, i-times mo sa 24 yung 200, tapos i-times mo yung sagot, sa 110 million Pilipino. Yon kalaki ang inabono at nakurakot niya sa Pilipinas. Tapos tatawagin mo, bayani. Ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Leviste! Ayan na. Yun! Isa pang pinanggalingan Ito pa. ng bayani ng Pilipinas. Sir Nestor. Tahanan ng magigiting. Sir Nestor, hello po. Tahanan ng mahihirap. Tahanan daw ng mahihirap. Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko Barsaga! Ito, putulin natin. Bagong bayani daw, si Congressman Kiko Barsaga. Tanungin po kita, Attorney Respicio, saan banda naging bayani ang utak animal? Sige nga, saan banda naging bayani na ang mismong pinsan niyang si Nino Barsaga ay itinanggis ang pinsan? Sige nga, mismong mga kamag-anak ngay kinamumuhian siya. Sige nga, saan banda naging bayani si Kiko Barsaga? Noong nanalo pagka-kongresista, magbigay ka ng proyektong nagawa niyan. Magbigay ka ng proyektong nagawa niyan. Unang ginawa niya nung nanalong congressman, anong ginawa? Binaboy ang House of Representatives. Pumunta doon, nag-duty, puro meow, 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 meow. Nanggugulo. Paano mo tawaging bayani ang 2 beses na nasuspinde? Di ba?
Sige nga. Saan banda naging bayani ang utak hayop? Yeah. Noong nanalo pagka-kongresista, unang-unang araw bago naging kongresista, naghasik ng katangahan, naghasik ng kabubuhan, tumahol ng tumahol, numiyaw ng umiyaw, nangalmot ng nangalmot, ayon na suspende ng 2 beses. Paano mo tatawag? Bayani ng Kongreso, bayani ng Pilipinas yan. Saan ka nakakita ng bayani na napasok ka sa ethics complaint? Sige nga. Paano naging bayani na 2 beses kang sumablay sa ethics complaint? Paano naging bayani na muntikan ka ng tanggalin pagka-kongresista? At paano naging bayani na hindi nirespeto ang pagdisiplina ng magulang? Sige nga. Tanungin ko kayo, paano nyo sasabihing bayani ang isang tao na mismo ang magulang niya ay isinuway? Yeah? Paano katawaging bayani kung ang mismong pamilya mo ay hindi mo nirerespeto? Saan banda dun yung pagiging bayani? Hindi ka nga nakinig sa nanay mo eh. Hindi ka nga nakinig sa tatay mo. Pinahiya mo nga ang magandang ginawa ng tatay mo. Yeah? At paano naging bayani kung ang angkan mahilig sa bato? Okay nga? Paano naging bayani kung ang angkan mahilig sa bato? Sige nga, paano mo yan sasabihin? Ang bawat bayani may paninindigan, may dignidad. So, paano mo tatawaging bayani yan? Kung mismo sa kanilang lalawigan, sila ang distributor ng bato. Yung nakakasira ng utak na bato. Sige nga, paano mo sasabihin bayani? Kung protektado mo, ang lola mong nagbebenta ng bato. Sige nga, pakisagot. Tawagin mong bayani kung siya mismo protector sa lola niyang nagtitinda ng bato. Sagutin nyo yan. Paano naging bayani yan? Yung tsuhin mong umiyak at pumunta ng Malacanang para hindi isali sa tukhang? Sige nga. Yung tatay mong nakiusap kay Digong, na wag isali sa tukhang, tapos sabihin mo, bayani? Sige nga, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo, paano naging bayani kung mismong tatay mo nakiusap na wag isali sa tukhang kasi distributor ng mahiwagang bato sa kanilang lalawigan? Sige nga, sino bang hindi nakakaalam sa background ng mga yan? Tapos sasawagin nyo bayani, tang ina nyo. Tang inumin mo. Lagyan mo ng putik. Yeah? Paano naging bayani yan? Una, pagkapanalo ni Kiko, anong nagawa? Ni isang poste? May naipatayo ba yan ni isang poste? Yung flood control nga sa Cavite, wala. Diba? Sunod, mga kababayan, ako, mababara kayo dito. Ito pa. Mga kababayan, ito. Kaya ngayon ang ating panawagan. Ito pa. BBM! Bagong bayani ito. Sagutin niyo ako. Bagong bayani ba si Congressman Paulo Marcoleta? Bagong bayani ba daw si Congressman Paulo Marcoleta? Magsabi ka muna nung nagawa niya. Ano bang nagawa ni Paulo Marcoleta? Sige ba, itanong ko lang nung naging kongresista siya. Ano bang batas na ipagawa niya? Sige nga, bago mo sabihin, bayani. Ano ba ang naigawa niya sa kanyang lalawigan? Paano siya naging bayani? Sige nga. Ano? Saan? Yung mambara sa hearing na hindi naman kasali sa hearing? Yung pupunta sa hearing na hindi naman kasali sa committee? Ganun ba ang maging bayani? Yung ipagtanggol ang magnanakaw? Paano naging bayani si Marcoleta Jr.? Sige, tanong ko lang. Tanong ko lang. Saan banda at anong rason para tawagin siyang bayani? Diba? Wala, di ba? Puro sablay. Ay, Diyos ko. Paano kaya sabihin ba, kahit nga tatay niya, hindi mo nga matawag bayani, paano mo sabihin bayani si Marcoleta? Sige.
Paano mo sabihing bayani yung magsinungaling na hindi mo isabi yung totoong listahan ng sose? Yung sabi nga ni Mike Defensor, tinulungan mong makaakyat, tapos yung nakaakyat walang kaso, kaming nagtulong, kami ang nakasuhan. Saan banda? Yung akyat bahay? Yan ang tanong, mga kababayan. Paano naging bayani si Marcoleta Jr.? Ano bang nagawa niya? May nahulog ba na tao, sinalo niya, nagkaroon siya ng pakpak? Meron bang nasagasaan, tapos sinalo niya ng nasagasaan, tapos nabangga sa kanya yung sasakyan na yupi? Paano naging bayani si Marcoleta? Meron bang nasunog na bahay, lumipad siya sa taas, tapos binugahan niya ng laway, namatay yung apoy? Tanong ko lang, paano ba naging bayani yung tatlo? Si Barsaga, si Libiste at si Marcoleta. Meron bang bumigay na bundok, sinalo nila ang lupa para hindi matabunan yung nasa baba? Ganun ba? Tanong ko lang, paano naging bayani? Meron bang gera, sinalo nila lahat ng bala para hindi mamatay yung mga binaril, sila yung sumalo? Yun yung rason na tawagin mong bayani. Makikita mo sa isang tao na ideklara mong bayani kung halimbawa may sunog, yung nasunugan, kinuha mo yung tao sa loob kahit paltos ka, ikaw yung napaso, ikaw yung nabagsakan, basta na-receive mo, na-save mo yung tao na nasunugan. Yun ang maituturing mong bayani. Pero kung makita mong binodol ang taong bayan, pinagbayad ng kuryente sa palpak na negosyong solar, hindi po bayani yun. Scammer tawag dun. Tapos nanalo ka bilang kongresista, tapos pagdating mo sa loob ng kongreso, mambubuisit ka at kasi utak bata ka, utak hayop ka, utak pusa, tapos ang sabihin mo, ako si congressman, meow, 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 meow. Paano naging bayani ang putang inang yan? Bakit? Hinuli ba ni Kiko yung mga dagang kongresista? Kasi siya pusang kongresista? Ni minsan ba may nakita kayong nahuli ni Kikong daga na congressman? Para sabihin yung bayani, imbis na ngat-ngatin yung tela doon sa kongreso, hinuli ni Kiko, kinain niya? Diba? Paano naging bayani si Marcoleta bukod sa kintab ng noo niya? Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Kaya nga yung tatlo eh. Yung tatlo na sinigaw-sigaw ni Respicio dito, mga kababayan. Yung tatlo ditong sinigaw niya, mga kababayan, hindi nga makaimik si ano eh. Hindi nga makaimik si... Ako si Atty. Harold Respicio. Vice Mayor. Hindi nga makaimik si Marcoleta Jr. dito, si Libiste at si Barsaga na tinawag silang bayani. Kasi alam nila sa sarili nila paano sila tinawag na bayani. Ni minsan ba pumunta kay sa Luneta at nagpabaril? Ni minsan ba gumawa ka ng tawag doon paghihimagsik kahit lumpo ka? Ni minsan ba inambush ka sa damuhan habang sumakay ka ng kabayo? Ni minsan ba gumawa kang obra ng pinting? Gumawa ka ng pinting? Nag-aral ka ba sa Europa? At kinakalaban mo yung mga mananakop? Yan ang tawagin mong bayani, binuwis mo yung buhay. Nagpabaril sa Luneta. Pero kung ganyan nakikita mo, nang i-scam, naglalaro at kumintab lang ang noo, hindi bayani tawag dyan. Ang tawag dyan, mga duwag. Oo. Nang Reyna Mercedes Isabela. Wala kaming pakialam dyan. Sa Ilocano. Ilocano. At madalas ko pong nakakasama si Lian, si Kiko, at si Congressman Paulo Marcoleta. At nandito ako ngayon, kasama ko kayo, para manawagan sa ating Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Ako din, manawagan din ako. Andito ako ngayon nag-live at manawagan sa ating pangalawang Pangulo. Sumagot ka na, ma'am. Sagutin mo na confidential mo, ma'am. Huwag ka puro gala, ma'am. Nandito ako ngayon. Ako'y nanawagan sa ating Vice Presidente. Sabihin mo na kung saan mo siya dalahin, tang-ina ka. Sabihin mo naman, putang ina ninyong lahat. Sabihin mong confidential fund, kung saan mo dinala, yung si Kukoy Villamin, si Mary Grace Piatos,
Putang ina ninyong lahat. Sabihin mo, ma'am, sagutin mo, ma'am, yung hearing mo sa impeachment sa Congress, ma'am. Nandito ako ngayon. Ma'am, nanawagan ako sa aming Vice Presidente, magtrabaho ka naman. Sinahuran ka ng taong bayan, putang ina ka. 4 na taon kang walang kwenta. May mga bodyguard ka pang 300 plus. Saan mo yan pinagdadala? Tapos magdrama ka na may nagorgor sa'yo, tang ina ka. Kami po ay nananawagan. Ako po ay nandito ngayon nananawagan sa aming Vice Presidente. Wala kang kwenta, mahiya ka naman. Magtrabaho ka, ma'am. Dapat ganon. Gusto nyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto nyo na bang magtrabaho si Sara? Gusto ko isigaw ninyo ng napakalakas. Ano? Malapit lang ang Malacanang dito. Gusto nyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto ko kayong sumigaw ng malakas. Nasa Davao del Norte ako, malapit lang ang Davao City dito. Gusto nyo na bang ma-impeach si Sara? Gusto nyo na bang sagutin niya ang confidential fund kung saan niya dinala? So, tulungan nyo ako na sumigaw ng malakas. Nasa Davao del Norte ako, nasa Davao City lang si Sara. Malapit lang siya dito. Gusto nyo na bang makulong ang puta? Di ba? Ma'am Biyabing, maraming salamat sa yung super chat. Ayan, super tawa ko sa sakit ni Kitty. Gusto nyo na bang makulong si Sara? Ako po ay nananawagan. Malapit lang po ako. Nasa Davao del Norte ako. Nasa sa Davao City lang po siya. Malapit-lapit lang. 2 oras lang mula dito. Gusto nyo na bang makulong si Sara? Diba, ang bilis sunugin itong maputang DDS na to. Gusto nyo na bang magtrabaho si BBM? Ay, bakit? Si Sara, gusto ba naming maglakwatsa lang? Hindi niya. Ayun. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho ni Sara. Na-scam tayo ni BBM. Na-scam tayo ni Sara. Sinong bumoto kay BBM? Sinong bumoto kay Sara? Bumoto din ako sa putang inang yan. Ako bumoto kay BBM. Diba? Ilocano ako eh. Ako, Bisaya ako eh. Doon sa Northern Luzon. Doon sa Mindanao. Yan. Sulit talaga yan. Pero ang pagkakamali kasi nila, akala nila, porket mahal namin si BBM, ay hindi na namin papansinin kapag hindi siya nagtatrabaho. Akala siguro nila, porket nasa Mindanao ako, DDS ako, tanga, hindi ako DDS. Ayaw ko sa mga bobo. Hindi porket nasa Mindanao ako ay hahayaan ko lang si Sarang magnakaw ng magnakaw at magsinungaling. Hindi porket nasa Mindanao ako ay DDS ako, tangina ninyo, hindi lahat nasa Mindanao bobo. Akala siguro nila, porket nasa Mindanao ako ay DDS ako. Mga putang ina nyo, hindi ako bobo. Ano ang ginawa niya? Anong ginawa? 4 na taon. Anong ginawa ni Sara sa 4 na taon? Tumatanggap ng sahod. Magkano ang kanyang confidential fund? Wala! Walang ginawa si Sara. Ang kanyang ginawa lang, maglakwatsa, lumipad sa Malaysia, pumunta sa Dahig, pumunta ng Korea, mamasyal sa Thailand. Nung may bagyo sa Cebu ni Lindol, nandun siya nag-outing sa Quezon Province. Nung binaha ang Cebu, nandoon siya. Saan? Nandun siya sa Dahig. Binisita ang tatay niya. Binoto siya ng 32 millions ka Pilipino. Pero nag-duty siya doon sa kulungan ng tatay niya sa Dahig. Ang hindi ninyo alam, anong ginawa ni Sara? Na-scam tayong lahat. Na-scam tayo. Yan ang totoo. Nagnakaw! Nagnakaw din naman si Sara. Bakit? Hindi ba siya nagnakaw? Kaya nga ngayon na-impeach siya, di ba? Tapos i-impeach na naman siya ulit. Ayaw nga niya humarap sa kamera eh. Kaya nga naghanda ng 16 na abogado eh. Bakit? Kasi ayaw sumagot eh. Saan ba niya dinala ang 400 million confidential fund? Saan ba galing ang kanyang 2.6 billion bank money, drug money na pumasok sa kanyang bank account?
Saan ba siya kumuha ng panggastos niya sa eleksyon? Di ba galing sa Pogo, sabi ni Madriaga? Continue. Pero mga kababayan, hindi siya nahiya, no? Proud na proud maging Ilocano. Pero siya lang nag-iisang Ilocanong nagsabi dyan na ayaw kay BBM. Di ba? Nakita nyo mga kababayan? Siya lang ang nag-iisang Ilocano na proud na ayaw kay BBM. Saan kaya yung mga kasama niyang Ilocano? Di ba? Saan kaya? Kasi sabi niya, kaming mga Ilocano ayaw kay BBM. Eh, ikaw nga lang mag-isa. Paano mo sabihin kami? Magkaiba ang singular, magkaiba ang plural. Ha? Mga kababayan, magkaiba ang plural, magkaiba ang singular. Pag ibig sabihin mag-isa ka lang, singular ka nun. Ya? Huwag mong sabihin kami. Ilocano ka, pero huwag mong sabihin kami, nag-iisa ka lang. Kaya ngayon ang ating panawagan ay tanggalin na ang excise tax. Ang aming panawagan ay tanggalin na ang confidential fund. At tanggalin na ang kanyang bodyguard na 300 plus na wala namang kwenta. Tanggalin ang VAT para sa panahon ng krisis ngayon ay maibsan naman ang ating kahirapan. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo ba yan? Tanggalin ang confidential fund. Tanggalin na siya bilang vice president kaya wala naman siyang kwenta. Puro paninira, puro paninisi, puro pamumuna. Lahat ng problema sa Pilipinas, si PBBM sinisi. May bodyguard na 300 plus pero may sugat pa rin sa leeg. Anong kwenta nung pasahod namin dyan? Alam nyo na, mga kababayan. Di ba? Ang bilis ninyong barahin. Na-scam tayo ni Sara. Yun ang totoong scam. 4 na taon. Hindi namin makalimutan yung nagtanim siya ng puno. Yung puno ang tinanim niya ngayon, buhay na. Nagagamit pa ng tao. Hindi namin makakalimutan yung nanguha siya ng basura sa bundok. Anong ginagawa niya dun sa bundok? Masisira yung bundok. Hindi namin makakalimutan. Kada may dilubyo, wala siya. Anong ginawa ni Sara sa 4 na taon? Diba? Anong ginawa niya? Ngayon, mga DDS, sagot. Sasabihin nyo na scam kayo ni BBM. Mas na-scam kami ni Sara. May Pilipinas, Duterte, Parin, diba? Praning. Hindi pa rin, Praning. Putang inang yan. Sasabihin nyo, kayo na-scam, walang ginawa si PBBM. Sige nga, magbigay nga kayo ng isang proyekto ni Sara na napakinabangan ng tao. Kay PBBM, magbigay kayo ng proyekto ni PBBM na pakinabangan ng tao, napakadami. Ultimo nga, Davao Tulay na ipatuloy niya, na imbis project ni Sara yan, siya ang nagpatuloy Ultimo nga, yung libreng bus sa Davao, di ba? Yung modern bus, kay BBM yun, hindi yun sa Davao. Kay BBM yun, inutang niya yun sa World Bank. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo Sabihin nyo, si BBM di nagtrabaho, walang ginagawa. Samantalang si Sara, ni isang project, wala kang maipakita. Di ba?